Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ng Lord? Amen. Malakas na palakpak, yung palakpak para sa Panginoon. Come on! Hallelujah! Amen. Isa po talaga sa mga pinakatumatak sa akin ng Campus Rebbe, sabi niya, we must overcome familiarity. Amen? Kasi ang sabi niya doon, every time na pupunta tayo sa church, dapat meron tayong heart na nag-expect na merong gagawing bago ang Lord. Amen? Amen? Sabi mga sa katabi mo, merong gagawing bago ang Lord. Narinig niya? Lakasan mo, may gagawing bago ang Lord. Amen! Hallelujah! At ang sabi niya doon, para ma-overcome natin yung familiarity, kailangan meron kang ginagawang bago for the Lord. Amen? Awan eh? Amen? Yung ibibigay natin yung best na papuri sa Lord, yung pagpupuri na hihigitan yung ginawa mo last meeting. Amen? Let us worship the Lord and give Him praise. Come on! Oh, we give Him praise, Jesus! Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus! You are here.
welcome you in this place, Jesus. We acknowledge your presence in this place, Holy Spirit. Oh, malaya kang kumilos, Panginoon. Touch every heart, Lord. By your amazing grace, Lord, kami nakakasamba. Kami nakakalapit, kami nagagamit para sa iyong gawain, O Diyos. Be exalted in this place, Lord. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah, Jesus. You are so amazing. You are a magnificent God. You deserve to be glorified. Your name is higher, higher than every name, Lord. Your name is greater. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus.
sweet the sound in Savior's life. Yes, Lord Jesus, you are so good. We want to experience the worship in heaven, Lord. The worship in heaven, fall in this place. You are amazing. Amazing grace. How sweet the sound, the Savior is love. Oh, I was lost, but now I have found. Was blind, but now I see. It's amazing. Amazing grace, how sweet the sound, Jesus, saved a wretch like me. Oh, I was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see His oh, I can see the love in your eyes, making your raising from the Palakpakan natin ang Panginoon. Pinakamalakas na palakpak. Hallelujah. Kung talagang naranasan mo yung totoong grasya ng Panginoon na tayo makasalanan tapos naranasan natin yung punong-punong ng grasya ng Panginoon. More than that, kaya mong ibigay sa Panginoon. Amen. Naalala ko yung kwento sa kahimon, sabi niya, yung dalawang may utang, parehas na pinatawad, yung isa maliit, yung isa napakalaki ng utang niya. Sino daw yung may mas malaking pasasalamat? Of course, yung pinakamalaki yung utang, ganun din sa Panginoon. Kung sino yung pinakamalaking kasalanan, tapos pinatawad ka ng ganun, dapat you are so much grateful. Amen? Dapat more than that, kaya natin ibigay sa Panginoon. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Woo! Worship with Jesus. Yeah. Come on. Yeah, come on. Worship Him. Oh, Jesus. Woo! Woo! Hallelujah. Hallelujah. Patuloy kaming mamangha nawa, Panginoon, sa iyong kadakilan. Patuloy kaming mamangha, bawat isa sa amin, Panginoon, sa iyong grasya na hindi kayang naipaliwanag ng aming mga puso. Na yung grasya hindi lang po ito yung narinig namin sometimes. But Lord, your grace, Lord, ay napaka-kakaiba, Panginoon, sa pagpapaliwanag ng mundo. Dahil ang grasya mo, Panginoon, ang siyang nagligtas sa aming mga makasalanan. We give you praise, we give you honor. In Jesus' name, our Lord and Savior. Amen and amen. We will continue our series. Yung pong ating tema na pinag-uusapan patungkol po sa
God's calendar of end times. Last week, we talked about yung the millennial reign of Christ na ating pong pinag-uusapan. At nandyan yata yung PowerPoint last week. Pinipapost lang natin, balikan lang natin yung pinag-uusapan natin. Tandaan po natin yung pinag-uusapan natin yan is yung future na mangyayari. Ang Bible ay punong-puno at napakakumpleto niya. Kinukwento niya yung nangyari kahapon at pinapaalam niya yung mangyayari sa kinabukasan. So napakaganda po ng Bible. Kaya atin pong pinag-uusapan ng Revelation because Revelation is about the word reveal, revealing, or pagpapakita. Sa Tagalog, pahayag, pinapahayag na yung pwedeng mangyari sa atin sa mga susunod. Kaya napaka-bless natin kasi hindi tayo basta iniwan ng Panginoon na walang pag-asa. Ipinaalam niya at pinakita niya ang vision sa kanyang last man stand na disciple, the last man standing, the last disciple na nakatayo na buhay, yun po yung walang iba kundi si John. Yung sumulat ng pahayag na ipinakita ng Panginoon sa kanya yung mangyayari, yung revelation. So sabi po diyan, yung para po lang ma-build up natin yung ating message, pwede bang magtawag tayo dito ng volunteer? Sino yung makakapagpaliwanag sa atin ng itong for almost pinag-uusapan natin na 1 month na yata or more than 1 month. Any volunteer na ipapaliwanag hanggang dito lang sa Millennial Reign of Christ? Anyone? Sige, volunteer ko niya yung sarili ko. Ay, Ronel, sige, Ronel. Palapan tayo, Ronel. Sige. Yan. Para lang ma-build up natin yung ating message. Actually po, wala akong maalala. Ang maalala ko lang po, mahal po ako ng Panginoon. Amen. Yun ang hindi natin dapat makalimutan, yung mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Lapakan natin si Lord. Pero kaya nga mayroon tayong pinag-usapan ngayon no, para alam natin yung mga pwedeng mangyari. So, yung timeline natin sa end time ni Lord, alam natin yung present church age, tayo po yan, kasama tayo, from 33 AD up to present, sa time ni Jesus up to sa atin. Tapos, mabilisan lang, yung second coming of Christ, meron siyang 2 phase, or yung rapture of the church, yung hindi aapak si Lord dito sa lupa, so mararapture yung mga mananampalataya na may oil, ibig sabihin mainit, faithfully serving the Lord while waiting. And then, pag na-rapture na tayo, meron tayong tinatawag na 7 years of great tribulation. That first 3.5 year, ito po yung tinatawag po natin yung deception period. And then after ng 3.5 year, so yun po yung unveiling period, yung ipapakita na ni Antichrist yung talagang kung sino siya. So i-unveil niya yung sarili niya, siya pala si Antichrist. Na pag-una, hindi natin alam kasi sinasabi ng Revelation na maging siya ay talagang ma-amaze yung mga tao dahil meron siyang kapangyarihang magpagaling. Sabi sa Revelation, mga mahihina, sugatan, ilalapit sa kanya, gumagaling at lumalakas. Kaya ma-amaze yung mga tao sa kanya. But after 3.5 year, yung remaining 3.5 year, doon po ipapakita na niya yung kamay na bakal. Kung paano, dapat sumunod kayong lahat. Kung ano yung ipapagawa ko, dapat heto lang, dapat ako lang yung sambahin niyo. So kukunin na niya yung pagsamba. So, habang may nangyaring great tribulation dito sa baba, so yung mga na-rapture na church, nandun po tayo sa taas, meron po tayong tinatawag na Bema Judgment, o yung tinatawag natin pong the theology of rewarding. So, mag-reward ang Panginoon dun po sa langit, base sa buhay na ibinuhay natin dito bilang mananampalataya. Amen po ba? So, Bema Judgment, tapos meron po tayong marriage supper of the Church of the Lamb. So, ikakasal tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, from the beginning na nakasama natin si Kristo, yung word na married, ibig sabihin, hindi na tayo maihiwalay sa Panginoon. Amen po ba doon? So yun po siya. Ikakasal tayo bilang church, bilang church babae, tapos si Jesus, so ikakasal tayo sa kanya.
So magkakaisa tayo, yun po yung ibig sabihin nun. Merong covenant. And then great worship in heaven. Sinasabi din ng Revelation na nandun nakaupo sa trono, tapos sinasamba. Noon napakaraming tao, laksa-laksang mga tao, sinasamba ang Panginoong Hesus. Yung nakaupo dun sa trono. So yan po yung mga nangyari habang mayroong awarding, pagsamba, kasalan sa taas, mayroong great tribulation sa baba, yung mga may iwan. So, after nun, di ba, sabi diyan, the second coming, babalik na ulit ang Panginoon, yan na siya. So, pagbalik ng Panginoon, kasama na yung mga saints. So, kasama tayo doon, tayo yon, yung kanyang mga armies. So, bababa tayo kasama dito, and then, merong tinatawag na yung Armageddon War. So, pupunta doon ng Panginoon, ipagtatanggol niyang yung Holy City, yung tinatawag po nating yung Israel, kasi lalabanan talaga. Magkakaisang buong mundo para lamang pabagsakin yung piniling bayan ng Panginoon. Yung Israel. Kasi mahal na mahal ng Panginoon yan. So babalik siya, aapak siya sa lupa. Sabi diyan, yung dazzling lang ng kanyang liwanag ay matutupok yung mga lumalaban doon. So, tapos ikukulong si Satan ng for 1,000 years, ikukulong siya dun sa tinatawag nating bottomless. Yung walang katapusan na hukay. Yung for 1,000 years na nagre-reign si Christ dito po sa lupa, tapos si Satan naman nandun siya. Isasarado, ibabagsak dun sa bottomless na hukay nang walang tigil na bumabagsak siya, bottomless siya. Walang patutunguhan, parang ganun siya. Kasama ng kanyang mga alagad, mga alipores. So, ayun po siya yung second coming of Christ. Tapos mag-reign ang Panginoon ng 1,000 years. Dito sa lupa na to. Itong lupa na to, ipaparanas ng Panginoon yung hindi naranasan ng tao doon po sa pangako niya. I-restore ng Panginoon yung dapat ipapalasap ng Panginoon. Kaya ang question natin last week, why not na ang Lord diniretso na niya from the second coming, bakit hindi pa siya dumiretso doon sa eternity or yung pinag-uusapan natin ngayon yung new heaven and new earth? Bakit hindi pa doon? Kasi nga, para iparanas muna ng Panginoon yung kanyang reigning, yung kanyang paghahari dito sa lupa na to. Heto siya. Hetong lupa na to, paghaharian ng Panginoon, itong fallen world, paghaharian ito ng Panginoon. Tapos ipapakita niya sa mga tao kung anong klaseng pamumuno meron siya. Yung ipapatikim niya, ipapalasap niya, yung magandang pamumuno. Kung sa panahon natin ngayon, kahit sinong maupong namumuno, laging batikos, laging ganito, may pagkakamali, may kakulangan, may mga weaknesses, may mga shortcomings, pero ipapatikim ng Panginoon kapag siya na yung nag-reign, kapag siya na yung naging leader natin, ipapakita niya yung perpektong pamumuno. So after nun, papakawalan ulit. Dito po dito, papakawalan siya. Ito po yung the Great White Throne Judgment. Papakawalan ulit si Satan, and then kasama ng Magog and Gog, yun po yung sinasabi. Yung Magog and Gog, ito po yung sinisimbolize niya, yung mga sasama sa kanya. Yung mga sa kanya pa. So, papalibutan nila sabi niya, ang banal na lungsod, which is the Israel, papalibutan nila, magkakalat sila sa buong lugar, and then gusto na naman nila ulit mag-deceive. Ibig sabihin, gusto na naman nilang maloko ang mga tao, pero hindi na mangyayari yun dahil sa time na yun, dun na yung final destiny ni Satan. Yung final judgment. Yung, okay, papakawalan siya to deceive, pero wala nang madideceive na mananampalataya. And then sabi dyan, doon na siya itatapon, doon sa lake of fire. Yung lugar na nakaprepare para sa kanya. Ang tandaan po natin na ang impyerno ay totoo. Yan ay inihanda ng Panginoon para kay Satanas at para doon sa mga kanyang yung mga sumunod sa kanya. Yung mga naniwala sa kanya. Lalong-lalo na yung mga bulaang propeta. Yung mga tinatawag nating mesayad. Di ba? Last week, so kung merong totoong mesaya, merong mesayad.
So kapag sinabi ng Bible na, nandito ang Messiah, huwag tayong maniniwala doon dahil nag-iisa lang yung ating Messiah. Yun po ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kapag meron pa nagsabi ulit na, nandun daw yung Messiah, tawag natin doon Messiah. So, yun tayo, the Great White Throne Judgment, dyan na talagang yung final judgment ni Satan, itatapon siya doon. Doon sa, sabi diyan, doon sa asupre. Walang kamatayang apoy. Yun na yung second death. Even yung mga hindi naniwala, nanampalataya sa Panginoon, doon na sila, isasama sila doon, ibubulid sila doon sa dagat-dagatang apoy. So yun yung tinatawag na the second or yung eternity, yung death. Yung walang katapusang kamatayan. Hindi ka mamatay-matay, even yung mga uod. Sinabi ni Pastor kaninang umaga, even yung mga uod doon ay talagang immortal. Hindi sila nasusunog, babalik yung parang pinapakita sa impyerno kasi mayroon kang katawan. Kung saan ang kaluluwa ka lang, okay lang, hindi ka masasaktan. Pero, i-raise din sila, bubuhayin sila para maranasan yung second death. Kung ano yung katawan mo ngayon, yan yung mararanasan mo doon sa impyerno. Imaginein mo, minsan, mapapaso ka lang kapag mahilig kang magluto. Halimbawa, may pali ka mong taba. Mantika. Di ba minsan, ang sakit? Minsan, mapaso ka lang, mainitan ka lang ng araw, lalo na kapag gumagamit ka ng medyo pampaputi sa mukha, di ba? Kapisang bibilad kasi kasakit, kapala. Pero doon sa impyerno, hindi para takutin tayo. Ipinapakita lang natin yung katotohanan. Doon po sa impyerno, biruin mo yung asupre. Kung nakita nyo na po yung nilalabas ng bulkan, yung napakainit na lava, sabihan more than that, yung asupre na nasusunog, walang kamatayan. Biruin mo, nandun ka, maagnas yung katawan mo kasi katawang ito dahil sa sobrang init, sobrang sakit, tapos babalik na naman, maagnas na naman, yung mga uod, labas-pasok sa buong katawan mo. Ganon ang pagpapaliwanag ng Bible sa impyerno. Kaya sabihan mo yung kasipin mo, dapat kami raras ka rin, ha? Di ba? So, ganon ang pagpapaliwanag. Itatapon sila doon, kasama si Satan doon po sa lugar na yun. Yung mga hindi naniwala sa Panginoon. So tayo naman ngayong mga naniniwala at nanampalataya sa Panginoon, ano ngayon yung reward natin? Ito po, nandito na tayo sa last episode ng ating pag-uusapan, pag-aaral patungkol po sa God, doon sa timeline of the end times. Ito po yung the eternity. Yung sa eternity, merong biglang bababa na new heaven and new earth. So titignan natin ngayon, ano ba itong new heaven and new earth? So tignan natin sa Revelation chapter 21. Kung meron kayong dalang mga Bible, and I hope meron kayo, Revelation 21 verses 1 to 7. Babasahin ko, then tignan niyo po dyan sa NIV version. Pagkatapos nito, nakita ko, ang nagsasabi po dito ay si John. No? Sabi niya, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling sila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Verse 4, ang pagpapahirin niya ang inyong kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay at sinabi niya sa akin, isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinasabi pa rin sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas.
ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kamatayan ito ang kakamtan ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya, siya na may magiging anak ko. Yung last verse, yung verse 7, makikita natin yung sabi yan, and I will be His God and He will be my son. Sa Old Testament, lagi nating nababasa yan sa time nila Jacob, nila Abraham. Amen. Yung sabi na, I will be your God and you will be my people. Di ba laging sinasabi ng Panginoon. So, magaganap siya. Sa pagtatapos, doon po sa eternity, ayan pala yon mangyayari. Totoo na ang nasabi, yung talagang paghaharian tayo ng Panginoon, tayo'y magiging bayan niya, anak niya, tapos siya yung Diyos natin. Then sabi niya, napaka-importante ng verse 6. Sabi po dyan, verse 7, sabi niya, isulat mo ito. Ito yung pangako ng Panginoon na pwede nating panghawakan. Sabi niya, ito'y totoo. Panghawakan nyo dahil lang nagsabi, sabi niya, I am the Alpha and the Omega. I am true. Ibig sabihin, kung pinangahawakan natin to, dapat lang dahil ang mismong nagsabi, ang Panginoon, ibig sabihin ng Alpha and Omega, He is the beginning and the end. Ibig sabihin, nakita na niya, nandun na siya sa dulo, alam na niya. Kaya pwede nating panghawakan yung pangako niya, pwede nating panghawakan yung sinabi niya kay Juan na ganito ang mangyayari. Amen doon? Sabi niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. So, ibig sabihin, yung pinag-aaralan natin ngayon, ito'y hindi lamang fairy tale. Di ba kapag parang mula nung pinag-aaralan ito, parang dati napapanood ko lang to. Even ako minsan kapag pinag-aaralan ko to, sabi ko, parang nakaka-amaze. Parang yung mga napapanood nating mga fairy tale, parang mga ganun lang yung mangyayari sa atin. Pero alam nyo ba, it's more than fairy tale. Ito po ay totoong mangyayari. Ito po ay hindi pangarap. Ito ay hindi panaginip, but ito ay totoong mangyayari. So ano nga ba? Sabi diyan, ano ang pakiramdam? Di ba? For example, sabi ng Revelation chapter 21, sabi niya, merong ibababa ang Panginoon na bagong lupa at bagong langit. Bagong Jerusalem. Then, sabi niya, ang tahanan ng Diyos, sabi yan, ay mananahan kasama ang mga tao. Titignan natin dyan isa-isa. Ano nga ba yung 7 bagay na mawawala pagdating ng new heaven and new earth? Kapag meron kang bagong gamit, bagong mga bagay, di ba? Iba yung pakiramdam natin kasi nga bago. So bakit ang Panginoon kailangan pa niyang palitan ng bago ang mundong ito? Kasi doon sa millennial reign of Christ, yung mundong ito pa rin yung gagalawin natin. Nandito pa rin tayo, ang pinagkaiba lang ang namumuno sa atin ng Panginoon. Pero dito po sa bagong lupa at sabi diyan, mapaparam itong mundo. Sa time ni Noah, nagunaw ang mundo. Actually, hindi naman siya talagang nagunaw. Kaya makikita natin mamaya, ano yung totoong mangyayari dun sa new heaven and new earth. Kasi sa time ni Noah, nung ginunaw ng Panginoon ang mundo, hindi naman as in nagunaw na wala lahat. Nawala lang yung mga living things. Napalitan ng bago. Bakit? For how many years, babad sa tubig ang mundo, of course, mabubulok na lahat. Even yung mga malalaking halaman. Ang inisip ko lang, sabi ko, siguro ang hindi lang namatay that time. Ano lang ang hindi namatay? Sa time ni Noah. Diyon. Di na? Tating palang exam kayo na ng Diyon, no? May pagkiro, yaw ko, patacho na ako kanta ng Diyon. Ano yung mga hindi lang namatay doon sa time ni Noah? Ha? Asan?
Uncle the Joker, punan mo itong joke na yun. Sila Noah, tsaka yung kanyang mga, sabi yung mapapangasawa ng kanilang mga anak. At yung mga partner-partner na animals. Amen? So kaya pinapakita doon, ay, si Lord talaga, yung puso niya nandun sa partnership. Hindi niya pwedeng mag-isa yung isa. Dapat merong ka-partner. Amen? Ay, ano mo kayo? Ibig sabihin, gusto talaga ng Panginoon magbuo ng pamilya. Even sa mga animals, lalong-lalo naman sa tao. Amen? So nandun siya. Of course, siguro tama si Jerome. Siyempre, no man siguro malunod yung asan. Kiyang danom. Nerom. Dapat mong kaya biyatay, guy. So, ganun siya. So, sa time ni Noah, hindi talaga nagunaw ang mundo kasi kung nagunaw siya, nawala yung earth. Nawala lang yung mga nandito sa lupa. Tapos, for how many years, nakababad sa tubig, sabi diyan, nung bumaba na yung tubig, nagsulputan yung mga bago. So, sa pangalawang pagkakataon, nagugunawin ng Panginoon, bago dumating yung new heaven and earth, sabi, kung nauna sa flood, yung pagdating ng panahon, magugunaw naman ang mundo, mawawasak ito sa pamamagitan ng apoy. So kung i-imagine natin ngayon, kung magugunaw ang mundo sa apoy, anong itsura niya? So hindi ito yung paghaharian ng Panginoon. Kasi kung yung una, kung sa tubig, pwede pang mabuhay ulit, pero kung sa apoy, mamamatay yung lupa. Kaya makikita natin, ano ba yung tama? Ano ba yung, ito ba'y symbolically lang or meron talagang totoong bagong langit at bagong lupa? So titignan natin isa-isa mamaya. Excited ba kayo? Lahat ng excited pumalakpak? Okay. Sabi diyan, bagay na mawawala pagdating ng bagong langit at ng bagong lupa. Of course, ang makakaranas lang dito, yung mga taong nanampalataya, yung mga taong tinanggap si Kristo bilang kanilang Messiah, bilang kanilang Savior, at bilang kanilang Diyos. Yung mga faithfully serving the Lord. So, heto tayo dyan. Mararanasan natin. 7 bagay. And then, ipapasok lang natin yung mga theologically na 7 bagay. Number 1, no more sea. Sabihan, wala nang dagat. So, sa bagong langit at bagong lupa na ibababa ng Panginoon, na gagawin ng Panginoon, wala na daw dagat? Ito ba'y literally na wala ng dagat? Or meron pa rin? Sabi diyan, titingnan natin, water from the sea mawawala. Kasi ang Hebrew word ng sea is, sabi diyan, mahing. Or in English word, chaos. Ibig sabihin, kapighatian or gulo. Sa mga Hebrew people, ang dagat ay merong bad sa kanila to. Perspective, parang pananaw. Kasi even sa time ni Moses, nung nawalan na sila ng dadaanan, dagat yung kaharap nila, sinubok sila ng Panginoon doon. Kaya parang tinitingnan nila ang dagat, parang ang dagat, parang sinumpa. Parang ang dagat, parang ganito. So ganun siya. Sa Revelation, sinabi din na lilitaw si Antichrist doon po sa kalagitnaan ng dagat. At napakarami pa nilang mga karanasan patungkol po sa dagat. Kaya parang pinapakita nila dyan, not literally, sa bagong langit at bagong lupa, wala nang dagat. Hindi po yun. Kasi from the beginning, tignan natin doon po sa Genesis chapter 1, doon sa creation ng Panginoon, sabi yan, from the beginning, God created the heaven and earth. Then nung ginawa niya yung lupa, sineparate niya yung tubig. Yung dry, tinawag niyang land. Yung basa, yung may tubig, tinawag niyang basa. Di ba? Siyempre, yung dry, tapos yung basa. Hindi, tinawag niyang tubig, katupigan, or dagat. So, ibig sabihin, hindi pwede, kasi ang pagpapakita dito ng new heaven and earth, ibabalik lang ng Panginoon yung ginawa niya sa Genesis chapter 1. In the beginning, sabi na God created the heaven and the earth. Amen? The heaven, sabi niya, ginawa niya yung mundo ng Panginoon. Ibig sabihin, parang yun lang yung new heaven and earth. Bago lang. Kasi yung ginawa ng Panginoon,
Doon po sa una, kina Eva at Adan, yun po ay dahil nag-under ng sin, ito pong mundo natin na ginagalawan ngayon, nung una bago to, new heaven and earth, din ang ginawa ng Panginoon. Pero nung bumagsak ang tao sa kasalanan, itong mundo ito, tinatawag nating the fallen world. Kaya papalitan ng Panginoon itong bago. So no more sin, ibig sabihin, wala ng chaos. Wala ng labanan. Wala ng kaguluhan. Kasi nga, new heaven and earth na yun, tapos yung namumuno sa atin, ang Panginoon. Sa new heaven and earth, ito yung masarap dito. Sa Genesis chapter 1, nung likhain ng Panginoon ang mundo, ang original na plano ng Panginoon, ito po yung tinatawag na the theology of man, yung the chief end of man. Ano daw yung chief end of man? Yung bakit nabubuhay ang tao, bakit nag-exist ang tao? Ang sabi diyan is to glorify Him and enjoy Him forever. Yung word na to glorify Him, ibig sabihin yung sinasamba natin siya, and then to enjoy Him forever, ibig sabihin kasama. So sa time nila Adam and Eve, sa time ng Genesis chapter 1, kapag mababasa mo yon, ginawa ng Panginoon ang mundo. And then meron siyang binanggit lang na isang lugar. Yun pong tinawag niyang the Garden of Eden. Yung Garden of Eden, nandoon, nilagay niya doon sa Eva at Adan, at nandoon ng Panginoon. Nung nagkasala sila Eva at Adan, ano daw yung narinig nila? Bakit sila nagtago? Sige nga, quiz muna tayo ngayon, Bible quiz. Ano yung narinig nila Eva at Adan? Bakit sila nagtago nung nagkasala sila? Ano yung narinig nila? Yung paglakad ng Panginoon. Amen ba? Pag binasa mong Genesis chapter, naglalakad ang Panginoon sa hardin, sa Garden of Eden. Ibig sabihin, yun talaga yung original na plano ng Panginoon. Yung to glorify Him, sampahin siya, papurihan siya, tapos i-enjoy natin yung fellowship natin sa Panginoon. At yun ang gagawin niya dito sa eternity. Yun ang ibabalik niya. Kaya yung napakasarap doon, hindi yung nandun tayo sa bagong langit at bagong lupa. Yung napakasarap sa new heaven and earth, sa eternity, ay yung makapiling mo talaga ang Panginoon ng face to face. Ayun yung napakasarap doon. At yung napaka-worst naman dyan, yung mga hindi naniwala sa Panginoon, biruin mo, hindi nila kailanman makikita ang Panginoon. Kaya napaka-bless mo. Salamat ka na tangat tong big amen na napaka-bless. Kaya napaka-bless natin dahil makakapiling natin ng mukhaan face-to-face ang Panginoon. Yun ang gagawin niya dyan. So, kung ano yung dun sa Garden of Eden kila Eva at Adan, ganun din ang gagawin niya sa New Heaven and Earth. Yung Garden of Eden, yun ay pagpapakita ng New Jerusalem. Yung the Holy City. Kasi anong plano ng Panginoon kila Eva at Adan? Nilagay niya sila sa Garden of Eden. Sabi niya, i-enjoy niyo lahat dyan. Pwede niyong kainin lahat, maliban sa isa. Maliban sa isa, mamaya titignan natin ano yon. Sabi niya, pwede niyong i-enjoy lahat. Ano yung sabi niya sa kanila? Sabi niya, subdue the earth. Punuin ninyo. Kaya, pinapakita ko din sa inyo ito, mga kapatid. Kanina, nagbabatuhan kami ulit ni Melissa ng usapan patungkol dito. Sabi ko, Han, sa new heaven and earth, sa eternity, palagay mo, ano yung gagawin natin doon? Kasi almost sa preaching natin, lagi na rin narinig, pagkasama na natin ng Panginoon, wala na tayo ibang gagawin kundi sambahin ang Panginoon. Hindi ko sinasabing mali. Pero parang biruin mo, eternity yan. Walang hanggan, walang katapusan, tapos gagawin lang natin, sasamba.
Altoldo na mo, makalitin gagawin mo. Husana, Husana. Sabi ko, parang may mali. Sabi ko, hindi ganon. Yung eternity, kung ano yung lahat ng mga ine-enjoy natin ngayon, yung hindi kasalanan, may enjoy din natin doon. Hindi yung yun lang tayo parang banal dahil sumasambat. Kaya nga yung word na to glorify Him, nandun yung pagsamba, and then to enjoy Him forever. Kung ano yung kina-Eva at Adan, ganun ang mangyayari sa atin sa new heaven and earth. May enjoy mo yung pagkain, sa'yo kung may gaganakatin pa palang, mamanganta pa pala ka rin, kaselo daw. Kasi pastor, bala ko sa, puro na fasting ka rin, kasi panetang sasamba ka, Lord, dali. Sabihan mo yan kasi gaganakadakal, tamangan ka rin na. So, ang kagandahan lang doon, diyang nanong kanan mo, ka ma-high blood. Kasi perfect lahat. Ngayon kasi yung mga kinakain natin, under sa fallen world. Pero doon yung mga kinakain natin, mga perfect na din. Wow. Kaya nga sabi ko last week, then tutubo ka nita kayang luwang lugar mo, tutubo na kahit saan. Kaya nang sumba sa Panginoon. Pero kung sa eternity, yun lang ang gagawin mo, ate. Di ba, kuya? Eternity, tapos sasamba ka mo. Ibig sabihin, mai-enjoy natin ang ginawa ng Panginoon na new heaven and new earth. Amen. At ang kagandahan doon, hindi ka na magpapagod sa kakainin mo kasi pinuprovide lahat ng Panginoon. Ang ginagawa lang natin, ini-enjoy natin yung bawat isa at ini-enjoy ang presensya ng Panginoon. So number 1, wala ng chaos. No more sea. So not literally yung dagat, but sabi yan, yung chaos ang pinag-uusapan. So kung ngayon, magkabilaan sa balita, mapapanood natin naglaban ng ganito, may nagbomba, may nagpasabog, doon wala na. Peacefully yung lahat. Pangalawang mawawala, no more death. Ito yung sinasabi ko kanina. Sa time nila Eva at Adan, sa Genesis, merong 2 puno ang nakatanim sa gitna ng Eden. Which is yung the tree of life. And then the fruit of, sabi niya, yung malalaman mo yung masama at mabuti. Ano yung kinain nila doon? Yung kinain nila doon, sabi, yung tree of, yung giving knowledge of evil and yun yung kinain nila. Hindi nila kinain yung tree of life. Actually, it's a testing sa time nila, nila Eva at Adan. Kung kinain nila yung halaman ng nagbibigay buhay, yung fruit of, yung tree of life, dun pa lamang, wala nang kamatayan ang tao. Pero dahil kinain nila yung isa, nagbagsak tayo ngayon sa kasalanan. So meron ng kamatayan. Kaya sina Eva at Adan, nabuhay lang sila, meron silang kamatayan. Kaya nga pinaalis sila kaagad doon sa Garden of Eden. Kasi bakit? Kasi baka makain pa nila ulit yung tree of life. Yun ang nakakatakot. They are under God's wrath, they're under curse. Tapos meron silang everlasting life. Nakukuha ba natin? Kaya pinaalis sila sa Garden of Eden. Nababasa ba ninyo yung Genesis? Nung nakain nila yon, nung na-deceive sila ni Satan, yung serpent, sabi niya kasi sinabi talaga ng Diyos nyo na ganito, na ganito. So nagpa-deceive sila, kinain nila yon. So nalaman nila, ay, halata palang susulod. Nalaman na nila ngayon yung tama at saka mali. Nung time na yun, basta ine-enjoy lang nila si Lord. Tsaka yung creation ni Lord. Nung kinain nila yun. Kaya sabi ng Panginoon, pinaalis sila doon sa Garden of Eden, pinabantayan sa anghel ng Panginoon. At naniniwala ako, yun ang sinisimbolize ng New Jerusalem. Yung lugar ng Panginoon na sinasabi ng Revelation chapter 21, sabi diyan, ang lugar ng Panginoon, yung tahanan ng Panginoon, bababa sa lupa, kasama ang mga tao.
So doon, kaya pinaalis sila. Kaya nung bumagsak ang tao sa kasalanan, nagkaroon tayo ngayon ng kamatayan. Which is dapat wala. Wala dapat kamatayan ng tao. Kaya ngayon, kapag naniwala ka kay Kristo bilang iyong tagapagligtas, bilang Diyos mo, binabalik ka sa original plan ng Panginoon na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi yun ang original plan ng Panginoon. Pero dahil bumagsak ang tao sa kasalanan, nagpaloko sila Eva at Adan sa serpent, na referring to Satan, kaya ngayon bumagsak ang tao, nagkakasakit na, tumatanda, nangangamoy. Dahil nga doon siya. Pero dapat perfecto. Kaya nga sa nangyayari sa mundo natin, kung meron tayo at merong sisisihin, hindi si presidente, hindi si mayor, hindi. Dapat sila Eva at Adan. Ay, kasalanan ako si Eva po na Adan. Sana yan, mag-aaral ngayon ng tayo. Sana na kailangan laptop, na kailangan cellphone para mag-aaral kung sana wala ng COVID. Kasi under, curse. So dapat yun ang original plan ng Panginoon. Napakaganda pala. Amen ba? So mawawala na yung no more sea, no more death. Sabi ng John chapter 3 verse 16. Memorize natin yan. Sabi diyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And sabi niya, kung sino whoever believes in Him shall not perish. Ano daw magkakaroon niya? Everlasting life. Yan ang pangako ng Panginoon. Kanino? Sa mga naniwala sa Kanya. Kaya kung ikaw ngayon hindi ka pa naniniwala sa Panginoong Yesus, hindi pa yung Lord ng buhay mo, hindi pa siya yung Diyos ng buhay mo, huwag mo nang ipagpabukas. This is the right time para gawin mo siyang Lord ng buhay mo. Amen? Kasi hindi mo alam yung buhay. So ayun po yung sinasabi, magkakaroon ng buhay na no more death. So sa lugar na gagawin ng Panginoon yung new heaven and earth, mapapaharam ang mundo, magkakaroon ulit ng panibagong mundo, sabi diyan, tapos new heaven and earth, tapos diyan, sabi niya, wala nang kamatayan. Kung ngayon, bakit namamatay ang tao? Kasi unang-una, nagkakaedad, nagkakasakit, napapagod, kaya nga may pagtulog. Kaya nga natutulog ang tao, bakit? Para ipahinga niya yung katawang lupa. So ayun siya, sabi niya, no more death. Wala nang kamatayan. Pangatlo, no more mourning. Wala nang pagtangis. Kung sa ating panahon ngayon may pagtangis sa iba't ibang kaparaanan, nawalan ka ng mahal sa buhay ng biglaan, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng kung ano-ano, may nasira, may kung ano-anong something na magdudulot sa'yo ng kapighatian. Nangyayari yan sa mundo natin ngayon. Pero sa mundo na gagawin ng Panginoon doon sa New Heaven Earth, sa eternity, wala nang pag-iyak. Wala nang pagdadalamhati. Kasi lahat doon masaya. Kung ngayon, andyang may babarakada kayo po, mag-basketball kayo, may pipikunan kayo. Minsan, talagang close na close kayo, tapos pero po basketball, talagang minsan, istunghapan na sige, nakabisa kang gumanti, nakabisang mayaring piyalo ngayon, kailangan makaganti ko, kaya ka mga tata mo. Unang kitang pali na rin piyalo, pero sa mundo na gagawin ng Panginoon, wala na yung mga yun, wala na yung mga negativity. Siguro, diyan nga sigil na kay dinaya, ay, dinaya. Itang mga siguro, kasi tamo na, dinaya ko, shoot mo na tapos tiran mo na, tiran da ka mo rin, sorry. Tapos tumpukan mo yun, sorry mo rin, tang mga siguro kasaya, yung gano'n siguro. Hindi naman siguro gano'n, di ba? Di ba itang mamyalong kayo, tapos itang asaksak na ka, tapos, asaksak na ka, wala kalalam na. Okay mo yun, alata naman kamatayan. Alam mo rin pala, di ganti ko, saksakan na. Wala nang gantihan doon. Amen? Wala nang chaos Ibig sabihin po pinapakita ng Panginoon na everything is well, all is well. Perfect lahat. So no more weeping. Wala nang pag-iyak. Revelation chapter 21. Sabi diyan, at papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, pagdadalamhati, pag-iyak,
Sapagat lumipas na ang mga dating mga bagay. Tinignan ko yung word na lumipas na yung mga dating mga bagay. Yung mga bagay na dating nagpapaiyak, sabi, lumipas na yan. Wala na yan. Ginawa ng Panginoon lahat na bago. Amen? Ginawa na lahat ng Panginoon na bago. So, wala na yung mga, kung ngayon may nagpapaiyak sa'yo, may nagpapaasa, doon wala na. Mukha nyo kasi grass kaya po, tapos paasa yan pala. Doon wala nang paasa. Itong sinabing, uy, burida ka, sabihan na mo rin, uy, burida ka rin. Ay, kuselo daw. Hindi ganon. Siyempre, ano lang natin. So sabihan, no more weeping. Wala na. Kasi lumipas na yung mga dati. Yung luma, wala na. Ginawa na lahat ng Panginoon na bago. Sabihan, no more pain. Kung sa time natin yung dahil ang mundo natin ay ang ginagalaw nating mundo ay under curse. May mga pain tayo. May mga sakit. May mga karamdaman. Ating ka ngay arthritis, di ba? Minsan po, muratang medyo mangal baglib sa atin lang arthritis, atin lang rheumatoids, ganaganang tis, hanapin ng pastor sa panta, arthritis, di ba? Titis, nano-nanong ang tis-tis. Sabi niya, tiis-tiis, doon sa mundo na gagawin ng Panginoon, wala na yon. Hindi mo na kailangan ng pain para may stop yung pain. Di ba? Kasi nga, no more pain. Amen. So, Karin, ala nang magrayo mo. Ay, kaswelo mo, anong ala nang magrayo mo, Karin? Nakamagkasay-mangis na, ning sisigak ka niya ni. Medyo kailangan po, medyo balom ng daratang ni. Kunan mo nitang kayang nephew. Itang partner in life mo. Di ba? So, mag-jamming na ko na naman. Mag-drugs na ka na naman. Tapos ala na. Doon wala na yon. Amen? Ninugay ni retang atin yan, makantitang atin daratang, di ba? Balo da kayo kasi mag-post ko minsan. Ining sabihin ko yan kaya kayo, ala nang makanta ka rin. Mo na kailangan ni view. Yung partner in life mo na si Jesus. Amen? So wala na yon. So no more pain. Wala nang ganon. Wala nang karamdaman. Hindi na kailangan istapin. Wala na dahil ang katawan natin ay perfecto na. Glorified body na kagaya ng kay Jesus. Amen? Basta gawin mo na ka rin, enjoy mo yung creation ng Lord, enjoy mo yung presence ng Lord. Pastor, mahamangan pa ba talaga ka rin? Ita kasing problema ko talaga. Pastor, talagang balikan tayo pinta. Mahamangan pa talaga ka rin? Kaya kami gagana ka rin, mahamangan tapa ka rin. Kasi yung Jesus niyang magbalik at kayo glorified body niya. May nga niya pang isda. Kanyang pintalano rin disciple, di ba? Niyang may talagat ang dagat, tapos sinahos na lang. Nang gagawa ng Jesus, magnang nang yung tilapia. Mahili kayo, ipabasay ta. So, ibig sabihin, kahit glorified body ka na, kailangan mo pa rin kumain. Hindi para mabusog ka at hindi manghina, dahil perfect, but to enjoy God's creation. Palakpakan natin ang Panginoon. At kaswelo ng rain, pastor. Babi kaya ating pa rin. Naiiyak ko na balo nung ating pambabi ka rin. Ala na siguro kasi no-bring Lord yung babi. Di ba? So kaya nga pa magpayaya na kasi no-bring ng Lord yung babi. So no more, sabi yan, ano yung una daw, wala nang sea, no more death, no more mourning, no more weeping, no more pain. Ito yung maganda, no more curse. Wala nang sumpa. Kung yan lupa kang penyong pa, kaya tayo hindi nakalupang penyong pa. Ibig sabihin, wala nang sumpa. Kasi ang mundo natin ngayon ay under curse. Nung magkasala sila Eva at Adan, even yung mundo, nadamay. Kaya pag tinignan mo, bumangis ang mga ibang mga hayop na sa pagpapakita ng Genesis chapter 1, nung ginawa ng Panginoon, sila Eva at Adan, wala namang mga mababangis na hayop. Wala namang mga may thorn. Wala namang detang tanaman na masuksok. Walang ganon. Ang ginawa ng Panginoon, magandang rosas. Pero nung nagkasala ang tao, pati mundo na damay, nag-under curse, biglang yung napakagandang rosas,
na napakabango, napakagandang tingnan, biglang tinubuan ng tinik. Yung lupa na napakasagana, kailangan mo pa ngayon bungkalin para lamang may tumubo na magandang, kailangan mo pang linisin kasi ang daming mga damo. Sa panahon nila Eva at Adan, walang ganon. Dahil ang mundo ay hindi pa na-curse, lahat ng nagsusulputan nakakain. Lahat na nagsusulputan, kinakain, nagbubusog sa'yo, tapos gamot pa sa katawan, magandas lahat sa katawan. Yun ang original na plano, yun ang original design ng Panginoon sa tao at sa mundo. Kaya nga tignan mo, ang John chapter 3 verse 16, For God so loved the world, hindi lang tao. Kasamang Panginoon nung namatay sa cross of Calvary, kasama niya din yung curse ng mundo, kasama yan sa bakit siya namatay, hindi lang sa tao. Of course, ang first and foremost na yung reason para sa tao to save them. Para yung kasalanan nila ma-wipe out. Pero kasama din ang mundo. Kaya alam niyo ba bilang mga tao ngayon na namumuhay dito sa mundo? Kung concern tayo sa salvation at dapat concern ka din sa creation ng Panginoon. Kasi ang Panginoon napaka-concern niya sa ginawa niya. Biruin mo, babaguhin niya. Yung mundo na ginagalawa natin ngayon, babaguhin niya ng bago. Bakit? Concern siya sa mundo. Hindi lang sa tao. Pero siyempre tayo yung priority ng Panginoon. So ayun siya, sabi na under curse ang mundo nung nagkasala sila Eva at Adan. Ang tao namamatay, tumatanda, nagkakasakit, ang mga halaman, di ba, kailangan mo pa minsan bombahin para magbunga. Yung lupa, kailangan mong bungkalin. Yung mga hayop, minsan may mababangis. Pero sa original na ginawa ng Panginoon, walang ganyan. Kaya makikita natin lahat yan sa new heaven and earth. Ito pala yun. Itang kukwento ng Pastor Ed. Itang aranasan na nila Eva at Adan, hindi pala kanyaman. Detang lupang mga bangis sa leon, sabi po ng Bible, kasama mo sila. Ing baby, sabi na makakeraya kang tiger, kang leon. Pastor, diyang ngayon naman, malilyari na yan eh. Itang baby, iwalay ko, makakeraya kang mako kasi lupa yung tiger. At wala na. O tapos sabi mo, kasi mako, more than tiger yan pa yata. Diba? So ganun siya, ibig sabihin, wala nang curse. Kung ngayon ay under curse ang mundo, sa panahon ng Panginoon, wala nang curse. Then lastly, dito tayo mag-end. No more night. Bakit? Wala na daw gabi. Ala nang bengi. Kasi bakit nilikha ang gabi? Para nabibilang mo yung araw. Amen? Kasi kung ngayon, September, ano nga tayo ngayon? 13. Kung ngayon, September 13, pag may tutod ka ngayon may gising ka kinabukasan, Migaldo, September 14 na. Sa panahon ng Panginoon, kaya nga siya tinawag na eternity para hindi na tayo magbilang ng taon. Ay, pilanak kasi ngayon, ako balo kasi eternity na Kasi kung meron pa dun araw-araw, meron ka pang birthday. Meron ka pang ganitong siniself, mabuwan, taon, tao lang naman ang gumawa niyan. Sa panahon kasi ng Panginoon, basta tuloy-tuloy lang yung araw, nag-e-enjoy lang tayo kasama siya. Wala nang gabi. Bakit para saan pang gabi? Para may pahinga ang katawan. Una, para wala nang tinatawag na bukas. Kasi yung bukas na natin ang Panginoon. Amen? Kasi wala nang bukas, wala na akong future. Ang future mo ang Panginoon. So, wala na kasing binibilang doon kasi nga eternity na. Kapag sinabing eternity, hindi mo na mabilang. Hanggang pilaning balo mong bilangan, hanggang ilan yung kaya mong bilangin. 1, 2, 3, 4, 5, eternity. So eternity, wala nang, pangalawa, wala nang pagtulo. Hindi ka na, kasi nga wala nang kapaguran yung katawan mo. Kasi hindi na siya tumatanda. Lahat ng kinakain mo, supplement sa katawan mo. So hindi ka na magpapahinga. Siguro upo ka na lang. Tapos sa panahon kasi natin yung kailangan mo yung pahinga. Bakit? Kasi minsan, sa tulog ka na lang nakakapagpahinga.
Tama, di ba? Papasok ang kulang ang tulog. Di ba? Pag uwi mo, kumpleto na yung tulog mo. May tutod ka kang obra. Ano kang klaseng empleyado? Di ba? Minsan, biting ko tutod at bawian ko niya ka rin. Kasi bakit napapagod kasi yung katawan natin? May kapaguran. Kailangan nating ipahinga. Kaya nga no more night. Night kasi, pangatlo, symbolizing darkness. No more darkness dahil ang Panginoon, siya yung magsisilbing ilaw natin. Kasi sa liwanag pa lang ng Panginoon, kumpleto na ang araw mo. Talakpakan natin ang Panginoon. Alam mo ba, napakaganda. Alam mo, kapag pinag-aaralan mo ito, dapat nag-create ng excitement sa buhay natin. Pangalawa, you need to aim na sana makasama ako dyan. Kasi anong ganda ng ipinakita sa'yo kung hindi mo naman matitikman. Andyang pekalagume ing babae nung yeneman para kaya ka. Nonsense. Pero itang sabihin mo, ay kalagunang kalaguita. Asawa kaya yan na mo. Di ba? Parang ganun lang yun. Aanhin mo yung pinapaliwanag natin ngayon na napakaganda, na punong-puno ng kapayapaan kasama ang Panginoon. Ay, Pastor Kasanteng, kanyaman yata yan. Kung hindi mo naman pala yun mararanasan, walang silbi. Kaya merong ibinigay na susi ang Panginoon para maranasan mo yung eternity na yun. Ano yung susi na ibinigay ng Panginoon sa atin? Jesus Christ. Nung nag-under curse ang mundo, kila Eva at Adan, nandun pa rin ang grasya ng Panginoon. Meron siyang ipinangako. Sabi niya, dahil nagkasala kayo, meron akong ipapadalang sugo na siyang magpapawi ng inyong mga kasalanan. Kaya habang buhay pa tayo sa mundong ito na ginagalawan natin ngayon, ihanda natin ang ating mga sarili for the eternity. Pastor, makanano kung paano ko mararanasan ng sinasabi mong yan? Lahat tayong makasalanan, ipinanganak, in nature tayo makasalanan. Pero simula nung makilala mo si Kristo, nung ipadama ng Panginoon ng pag-ibig niya sa'yo, ngayon heto ka. Kaya nga, di ba kanina sinabi ko sa inyo, napaka-importante ng, sabi niya, wala nang pag-iyak, wala nang yatok, because the old has passed away, sabi po ng Revelation. Ganon din tayo. Sabi po ng 5:17 ng, ano nga yan? Thessalonians. Nakalimutan ko. 2 Corinthians 5:17. Sabi niyan, sino mga nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung luma. The old, sabi po ng King James Version, has passed away. Sabi ng NIV version, the old has gone and the new has come. Ito po ay pagpapakita din ng gagawin ng Panginoon sa darating na panahon. Mawawala yung luma, papalitan ng bago. Kaya ang kailangan para sa bago ay bagong tao din. Sino yung mga bagong tao? Yung nakaranas ng salvation ni Christ. Yung the old has gone, the new has come. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang talinhaga, hindi pwedeng yung bagong alak ilagay siya sa lumang lalagyanan. Bakit magbaburst? Mababasag. Ang bago, lalagyan mo ng luma. Kaya sabi niya, kapag may bagong alak, dapat may bagong lalagyanan. Ganon din
ang gagawin ng Panginoon na new heaven and earth, ang tanging makakapunta lamang doon, yung mga nabago. Yun ang tinatawag nating born again. Born again is not a religion. Ito po'y experience. Yung ibig sabihin sa amin, except a man, maliban ng isang tao ay may panganak na muli. Kasi nga, luma tayo eh. Under curse tong katawan na to. Pero kapag, sabi niya, maliban ng isang tao ay may panganak na muli, hindi sa pag-aharian ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, sabi niya, sino mga nakipag-isa? Hindi niya sinabi kay Pope, hindi niya sinabi kahit kanino, but kanino daw? Kay Kristo. Ay isa ng bagong nilalang. Parang sinasabi niya, dahil isa ka ng bagong nilalang, pwede ka sa bagong bagay na gagawin ko. Pero kung nandun ka pa rin sa, hindi ka nakipag-isa kay Kristo, nandun ka pa rin sa old, hindi ka pwede doon. Kaya kung kayo ngayon ay, may nakikita akong mga bisita, hindi ko lang kung bisita or mga bagong mukha sa akin. Kung narinig mo ito ngayon, huwag mo nang ipagpabukas pa. Kung hindi ka pa rin nakikipag-isa kay Kristo, hindi mo pa tinanggap bilang iyong personal Savior, bilang Diyos mo, yung hindi pa siya yung Lordship, hindi pa siya yung Lord ng buhay mo. Yung nasusunod pa, yung kung sino-sino, yung sarili mo, yung kung ano-ano, yung dati mong dapat ang masunod na sa buhay mo, si Kristo. Kung hindi ka pa, i-prepare mo yung sarili mo para sa bagong gagawin ng Panginoon. Tayo tayong lahat. Let's pray. Kung tayo naman ngayon ay mananampalataya na, tapos, Pastor, yung old ko nag-pass away na. Nawala na. Pero parang unti-unting nabubuhay. Unti-unti akong bumabalik dun sa old ko. Hindi lang ito para sa mga bago, para din sa atin. I-prepare mo yung sarili mo for the eternity. Only new creation ang mabubuhay dun sa new heaven and earth na gagawin ng Panginoon. Kung hindi ka pa sure na makakapunta ka doon sa piniprepare ng Panginoon para sa iyo, this is the right time. This is itong very moment na to, huwag mo nang ipagpabukas. Hilingin mo sa Panginoon, Panginoon, Jesus, ngayon pa lamang, nakita ko that itong katawan na to ay under curse. Dahil nagkasala sila Eva at Adan. Kaya ngayon gusto ko pong maipanganak na muli. Not necessarily, Lord, yung literal na ipapanganak ako muli. But yung born again experience, yung maranasan ko yung pagka-Diyos mo, yung pagiging Lord mo sa buhay ko. Yung maranasan ko yung sinasabi po ng Bible na the old has gone and the new has come. Bakit tayo nababago? Dahil kay Kristo. Itaas mo ang iyong mga kamay kung hindi ka pa sigurado. Lahat tayo nakapikit ngayon, walang nakakakita sa iyo, kundi ang Panginoon lamang at ikaw. And then let us pray. And then sa mga datihan na mga kabataan, Pastor, medyo nanghihina ako ngayon. Parang minsan bumabalik ako dun sa old. This is the very right time, the very moment. Itaas mo din yung mga kamay. Humingi tayo ng panibagong oil sa Panginoon para makarating tayo dun sa paroroonan natin. Let us pray. Lord, minsan pabigyan mo kami ng lakas. Panibagong oil para kami po ay mapagtagumpayan namin ang mundo at maranasan namin yung inihanda mong eternity para sa amin. At ako ngayon, Panginoon, ay hindi sigurado sa aking paroroonan, if ever man na mawala ang buhay ko ngayon. Di ko alam kung sino makakasama ko, di ko alam kung saan ako pupunta. Pero ngayon, Panginoon, nalaman ko na kapag pala nagkipag-isa ako sa iyo, kapag tinanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas, pwede pala akong makasama doon sa eternity. Raise your hand. Itaas mo yung mga kamay. And then banggitin mo tong prayer na to, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos
at sariling tagapagligtas. Kinikilala ko ang aking sarili bilang makasalanan. Subalit sa iyong grasya at sa iyong biyaya, pwede pala akong makasama mo. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Ibilang mo ako sa iyong mga anak. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan ngayon din sa libro ng buhay. Ngayon pa lamang, Panginoon, ikaw nang masunod sa aking buhay. Lord, yung lordship mo sa buhay ko, patuloy po nawa, Panginoon, mapangyari. At ngayon din, Panginoon, ikaw lamang ang aking Diyos. At iturin mo akong iyong anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inihanda mong eternity. Napakasarap, Lord, kapag tinitignan namin, pinag-aaralan pa lang namin, Lord, na-excite na kami, nakikita na namin kung gaano kabuti ang plano mo at ang naisin mo sa amin. Kaya ngayon pa lamang nagpapasalamat na kami, Panginoon. We give you all the glory and all the praises in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sige po, patuloy po nating palakpakan ng Panginoon. At maaari po ba nating hawakan ang ating i-offer sa Lord at tayo po ay tumayo? Sige po, hawakan po natin ang ating i-offer sa Lord. Atin pong itaas ito sa Panginoon. Hallelujah. Father God, we praise you and we thank you. We glorify your name. You are worthy to be praised. Sa mga oras na ito, Panginoon, nais ka naming pasalamatan sa iyong napakayamang biyaya sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa bawat panahon na nagdaan. Hindi ka nagkulang kailanman, Panginoon. Kaya naman sa mga oras na ito, with open hands, with open heart, O Lord God, this is all that we got, this is all that we have. Pero nais naming i-offer to sa iyo, Panginoon, ng maluwag at galing sa aming mga puso. Hayaan mo na pagpalain po ninyo ang iyong mga anak na maghahandog sa iyo. At mas lalo po, Panginoon, magamit ang bawat handog na ito para sa ikalalawak ng iyong gawain at ng iyong ministeryo dito po sa lupa. Salamat po, ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Praise. Hallelujah. Okay po. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Gising pa po ba lahat? Sumigaw ng amen ang lahat ng anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sige po. Pwede po bang anyayahan ng mabilis ang lahat ng anak ng Lord na tumayo? Mabilis lang to. Pampagising lang. Okay. So, since tayo po ay kailangan social distance pa rin po, no? We still have to maintain. So, ngayon, pwede bang batiin natin yung katabi natin sa pamamagitan ng siko? Siko lang, parang greeting lang. Uy, hi! Ayan, siko lang. Ayan. Okay, as a way of greeting. Okay, maraming salamat po. Upo na po tayong lahat. So, ngayon, baka nagtataka kayo bakit ako nasa harapan ninyo. Sino ba yung babaeng nasa harapan namin? Hindi po ako si Loisa Andalio. Feeling. Joke lang po yan. Okay, so ngayon po, explain po namin yung
theme po namin, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Binigyan niya pa po ako ng pagkakataon na tumayo dito sa harapan. At syempre, salamat din po sa ating mga pastors dahil hindi lang po namin na-aprobahan yung project po or yung theme po ng kabataan ng simbahan na ito. Okay po, so yes to God, making difference amidst pandemic. So yun po yung theme natin para po sa taon na ito. So naisip po namin ito bilang mga officers po ng simbahan na ito. So yes to God, meaning niya is Y, youth, and then E, evening, and then S, service. Youth evening service to God or for God. So double meaning po siya kung titignan natin. Yung meaning niya is yes. Ibig sabihin, pagsang-ayon or pagsunod sa Panginoon. And then yung sa kabilang banda po is youth evening service, which is, ito po yung ginaganap natin tuwing linggo. And then i-explain po namin. So amidst pandemic, sa kabila po ng nararanasan nating pandemya, of course, bilang isang kabataan, nagnanais po tayo na magkaroon pa rin ng kaibahan yung buhay ng mga anak ng Diyos sa buhay din ng mga ibang hindi mananampalataya. Kumbaga, kahit na sa ganitong panahon po, meron pa rin po tayong ginagawa para po sa kalwalhatian at sa kalooban po ng ating Panginoon. So, sabi niya 1 Corinthians chapter 3 verse 19. Sige po, next po. And sabi niya, for we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Yan po yung ating verse na pinanghahawakan para sa ating lahat bilang mga kabataan. Tayo ay mga co-workers ng ating Panginoon para sa service. So, of course, practice na po yan dito sa lupa. Sabi nga kanina sa langit, ano ba yung gagawin natin? Kumbaga, preparation na yan dito sa lupa. Kaya kailangan, galingan mo na. Sabihin mo sa katabi mo, galingan mo ng maglingkod. Amen? Dito pa lang sa lupa, ginagalingan na natin dahil higit pa, anino lamang yan dito sa lupa. Higit pa yan sa langit. Higit pa sa iniisip natin. So, ayan po, ito po yung mga officers na ayan po, ewan ko po bakit binoto nyo po ito. Sana po maluwag po sa loob ninyo. So, in behalf of our President, ayan, si Kuya Alan Manlupig. Nasa training pa po siya ng PNP. Patuloy po natin siyang ipanalangin, And, ayan, siya po yung ating President. And yung ating Vice President po, ayan, nasa harapan po ninyo. And then, inanyayahan ko din po ang ating Secretary. Ayan, si Miss Raisal Raisal Ico, ayan, ang ating secretary. Salamat. Siya po yung nakatulong ko sa lahat ng paggawa ng mga ito. Glory to God. And si Ate Christine Guevara, ayan, ang ating treasurer. Tumayo ka naman daw, Ate Tin, para ma-recognize ka nila. Okay po. Good evening po, Kimbawan Metong. Reni po, Emila po, ali kami po sumawang paalala kaya kayo bilang atsuta mo po kayang general community. Reni pong mumuna po is stop shaking hands. Yan. Kanita po, ba kaya rin na po yung service o ba yung magsimula yung service. May sana tamo pong makipag-handshakes. Ngayon po, iwasan tamo po ito. Umpisan tayo po yung start non-contact greetings. Pwede po itang pegawa ng ate ko nandin. Ita pong elbow bump. Ita pong siku to siku. Pwede rin po itang wave. Pwede pong gawan tayo po itang wave. Yan. Pwede po yung wave. Kaya po ita pong foot shake. Ita pong kayang bitis. Parawya mo po nitang foot bump. Yan. Next slides po. Yan. Ang pagsusot po ng face mask. Face mask helps limit the spread of germs. Yung pong sa dulo, ganun po ang tamang pagsuot ng face mask. Takip po ang ilong hanggang sa baba. Hindi po sinusuot ang face mask ng hanggang bibig lang po ang nakatakip. Hindi rin po ang mata ang nakatakip.
Hindi rin po sa baba nilalagay ang face mask. Next po. Yan po. Ngayon po, dahil tayo po ay co-workers na ng Panginoon, meron po kaming itinalaga bawat isa. Palakpakan natin yung mga officers natin ng youth. So tumayo, pwede ba tumayo yung mga officers natin? Sige, si Paring Alan, si Paring Alan. Sige. Si Ate Tintin, si Ate Rachel, tsaka si Ate Nicole. Actually, na-amaze ako sa kanilang initiative kasi ginawa nila to na hindi namin alam tapos present nila sa amin. So, at least ginagawa nila yung trabaho nila bilang youth officers. Kaya palakpakan natin sila. So, yung mga karagdagang sasabihin nila next week, huwag kayong mawawala, ibababa nila ulit. Amen? So ngayon, ipinakilala natin sila yan. So next week, bibigyan natin sila ng mahabang time para i-discuss nila yung ginawa nila. Kasi actually pinapapirma sa akin ng Lord, pwede bang hiramin ko muna? Tapos, hindi ko naman siya binasa, pinirman ko natin. Hindi, binasa ko, sabi ko, ang galing naman ng mga kabataang ito. Nagawa nila yun. So, isa pa, palakpakan natin po yung ating mga youth officers. Sige. Tawagin po natin si Ate Bing kasi medyo time na, baka matatang tayo ng mga pulis. Sorry to interrupt mga... Tayo tayong lahat, tayo po ay manalangin. Amen. Pwede ba nating palakpakan minsan pang Lord? Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pagbalik tayo ng papuri at pagdakila sa Panginoon. Let us pray. Ama, patuloy ka naming sinasamba at pinasasalamatan, Panginoon, sa kabuuan ng gawain na ito. Salamat, O Diyos, sa bawat kabataan na laging may initiative, Lord, na magpuri sa iyo, maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay, especially the officers, Lord, na patuloy mong itinatalaga upang mamuno, Panginoon, sa mga kabataan dito sa God's Harvest. Lord, we pray na patuloy niyo po sila bigyan ng wisdom, bigyan niyo sila ng Panginoon ng knowledge, O Lord, kung how to govern your people in this place. And we pray also, Panginoon, sa lahat ng mga kabataang narito ngayon. Salamat sa kanilang buhay. Patuloy niyo po silang ingatan, protektahan ang iyong banal na dugo sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Ama. Nawabitbitin po nila ang pagpapala at ito'y maibahagi nila sa iba, maging sa kanilang pamilya. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Advance happy birthday po sa ating mga September